May anak pa naman sa dyan, isa yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Talagang ang Pilipino walang choice dito at si Inday din walang choice eh. Sa nangyayari sa pamilyang Duterte, no choice na si Inday Sara. Sa ayaw niya sa gusto, ang mga Pilipino, itutulak siya pataas. No? Itutulak siya papuntang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kailangan tanggapin ni Inday ito kasi kung hindi niya ito tanggapin, magiging hopeless lahat ng maraming Filipino. Pero sa akin, wala na pong ibang may rason pa si Inday na tumanggi sa destiny na nakaatang sa kanya na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa nangyayari sa kanya, sa nangyayari kay Tatay Digong, sa nangyayari sa kanyang mga supporters, Pastor Kibuloy, KOGC, Rocky, sino pa dyan? Yung mga nakulong, mga political vloggers na pinagkokontempt, pinapatawag sa TRICOM, lahat po eh. Yung iba pa nga mga kongresista ngayon, party list, hindi pa nakaupo. Nandiyan na, nagsakripisyo na tayong lahat. Nagsakripisyo na tayo dahil sa mga kalaban ng mga Duterte. Yung kailangan mag-step up si Inday Sara. Tama yan sinabi ni Mayor Baste, itutulak natin to tumakbo sa pagka-presidente. Wala na pong paraan, wala na pong ibang personalidad na kailangan pong uupo sa pagkapangulo na dapat maitama ang lahat ng mali na ginawa ni NGWM mula umpisa hanggang ngayon at pwede pa lang sana itigil na natin itong mga pagkakamaling ito. At kailangan umupo na si Vice President Inday Sara Duterte ay gawin na ho natin eh. So wala tayong magawa kundi maghintay tayo ng 2028. Kung hindi mag-resign, kung hindi ma-impeach, anong mangyayari sa atin? Di sa 2028. O kailangan ngayon pa lang, we need to condition our mind. At kasama si Inday dyan, na Inday, presidente ka na. Claim it. Presidente naman dapat ito nung nakaraang 2022, nagpaubaya lang kay Ngagba, kaya ang resulta, ito tayo. Ang nagsuffer, pamilyang Duterte, ito yung bunga. Ito yung bunga na hindi tumuloy si Inday, na nabudol ni Amy, nabudol ni Dayunyo. Ito yun. So sana sa 2028, huwag na pakawalan. Kasi kung pakawalan pa ho ito, putya, baka habang buhay si Tatay Digong sa International Criminal Court. At baka maubos yung pamilyang Duterte. At baka maubos lahat ng mga Duterte political vloggers. At baka matunaw tayong lahat. Kasi siyempre, pag hindi maging presidente si Inday Sara, kawawa kami. Kawawa tayong mga supporters ng mga Duterte. Wala tayong masandalan. Wala na tayo. Tuldok na lang tayo. Na kung ano ang gagawin ng gobyernong Marcos sa Pilipinas, magagawa na ho nila. Dahil wala na pong kumukontra sa kanila. Dahil kakampi na ho nila ang mga makaliwang grupo, Pinklawan, Dilawan. Ito po yung mukha ng Pilipinas. Kung sakali, hindi ho tatakbong pagka-presidente si Inday Sara. Kaya tama, Mayor Baste, i-post natin si Inday. I-post natin pataas na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at walang kalaban si Inday dyan. Yung posisyon sa pagkapangulo, walang kalaban si Inday. Hawak na ni Inday. Noon pa lang, 2022. Tuloy, Mayor Baste, Ano tingin na 2028, Sara Duterte for President? Naman! Noon pa yan eh. Sabihin ko kayo nagsabi na, nagkakasuntukin ako yan. Baka suntukin daw si Baste. Pero ito yung gamitin talaga natin, na experience natin when the government fails
its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Yan. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan. Puro fake news. Puro politics. Lalo na sa Wala kayong TikTok. makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita, ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado. Tama. Walang bagong tulay, walang proyekto, walang infrastructure project. Alam niyo po yung makikita niyong proyekto dito sa Pilipinas. That's part of build program of former President Duterte. Yan pa rin po. Yung mga big ticket projects ni Tatay Digong na nasimula ni Tatay Digong na no choice ng UM kundi ipagpatuloy dahil may pondo na. Yan po. Yung mga proyekto lang ngayon. Pero yung proyekto nilang sarili, wala ho. AKAP meron, AX tupad. Yan proyekto nila. Walay, Mayor Baste. Ito ng sobra pa nito. I'm just happy to be here to see all of you and sa mga lahat ng nakikinig na mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong tanan. Sayaw muna, sayaw! Sayaw! Sayaw daw sa sir! Sayaw! Sayaw daw. Loko mga OFW. Hindi kabayran na ang kuhan. Loko mga OFW, sayaw daw. Suporta ngayon yung ginapakita. So, on my part, bilang anak ni Rodi Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buisit. Mga pisot na kaya! Sayaw daw. Magsasayaw yan, Elias G. si Mayor Basti. Ayan, mga pisot daw! Digaw tuli! Tuloy lang muna natin mga kabistak. Ito, banat ni Mayor Basti kay Torre at may kasamang Elias G. Pakinggan natin. Oh. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay gano'n. Government ngayon is not based on merit but tingnan nyo anong nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-based promotion eh. Diba? Buti. So, balik na ako. Buti, hindi umangal yung ibang mga generals dyan kay Torre, no? Pero malamang sa malamang nasasaktan yung iba dyan. Yung mga ahid kay Torre, nasasaktan ang mga yan. Kaso nga lang, hindi man makapalag sila kasi presidente man nag-appoint yan. Pero pag ikaw, Torre, puta, mahiya ka siguro, no? Bakit ako prinumod? Samantala, yung mga senior sa akin, naunahan ko pa. Kumbaga, respeto sana ba? Dapat sasabihin sana ni Torre, wag na ako, nakakaya. Next na lang ako. Bata pa naman ho ako eh. Bata pa ba si Torre? Mukhang matanda na eh, kapre-Torre nga eh. Pero ang point dyan, di dumaan sa tamang proseso. Talagang pinilit na ma-promote dahil nga sa ginawa sa KOGC, kay Pastor Kibuloy at kay Tatay Digong, premyo ngayon, suhol pa. Yan ang nangyayari ngayon. Yung mga Pilipino, hindi naman mga bungol, hindi naman mga bulag. Kaya kung ikaw nga kamag-anak ni Torre, baka sasabihin mo, putang na, hindi ko yung kamag-anak si Torre. Kakahiya. Tuloy, Ito, I have to face that. Kasi kung saan na po yung buhato ng diwata, pusit na ito. Isip daw. Di ba ka, nagbenta lang ng Paris overload, sabali ng partilis, naging kidnapper, naging chief PNP si Ito si Diwata na yan, Joker ka, Mayor ba Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. Buang daw! Nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay niya si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process.
Kung nag-iisip talaga yon, kung May tililing sakto ba? yung utak yan, tayo, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako, Bagsak talaga yan. along the way, may bakukang na suot sa utok ka na ba? Kaon siguro, panos nga, Pansit. so ba nila, pansit. May bakukang sa utak. Nakakain ng pansit na panis. Aray ka. Bagsak sa neuro. Wang budaw. Pinpitsip yan natin ngayon, ha? Bad trip dito, guys, eh. Pero ay, Mayor Baste, oh. Oo na, pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. So, anyway, humana naman taong storya. Gusto ko kuhan. Sayaw yan, sayaw. Sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Oh, naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Tingnan mo. Mabuhay ang OFWs. Sayaw si Basti dyan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Elias J. Hey, 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 hey. Ang galing! Hindi lang ako makatawa ng ayos. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalong-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Sayaw pa na, Mayor Baste. Tingnan natin si Vice President Inday Sara kung bakit siya natawa. Kay Mayor Baste ba natawa? Ito, si Inday Sara naman, pasok tayo. What's your reaction to Torres appointment as PNP chief? That's my reaction. Yeah. Opo. Oh, Yung reaction po ninyo. react. Yun na yun. Okay. Huwag pera. Parehong-pareho lang talaga, no? Si Tatay Digong, Mayor Baste, Inday Sara, pareho lang talaga. May sense of humor, eh. Ano daw yung reaction mo sa promotion ni Torre? Ayan, natawa si Inday Sara. Anong reaction mo? Yun na yun, sir. Ang bira. So, ayan, ito yung mga leader na kailangan natin, no? May sense of humor, matapang, may malasakit, tatak Duterte, kamay na bakal. Ito ho yun ang gusto nating na magiging mga leader ng ating bansa.